Unang tanong, ano po ang trabaho nyo at responsibilidad sa trabaho na to? Actually, ang trabaho ko talaga dito ngayon, more on monitoring na. Pero before kasi, ako talaga yung gumagawa ng lahat ng bagay dito. Ngayon, nagkaroon na tayo ng mga empleyado, may mga employees na tayo. So, ginaguide na lang natin sila na hindi sila magkamali dun sa mga ginagawa nila. Okay po. Next question po. Ano po yung edukasyon na training na kailangan nyo para sa trabaho na to? Actually, wala namang kailangan na edukasyon or training skills eh. Ang sa pagtatayo kasi ng isang negosyo, kailangan kasi una, passion mo. Ibig sabihin, mahal mo yung ginagawa mo. Darating kasi sa point na ang negosyo mo magda-down, mawawalan ka ng pag-asa, mga panghinaan ka ng loob. Pero dahil dun sa pagmamahal mo, ma-overcome niya lahat ng bagay na yun. At syempre, sipag, tiyaga, tsaka dedikasyon dun sa ginagawa mo. Kasi ang printing business kasi, hindi kasi siya basta-basta na sa umpisa lang. It's a continuous learning process dahil sa dami ng bagong teknolohiya na lumalabas. Dati, from silk screen to sublimation to pigment, tapos ngayon meron pang binatawag na direct to film. Habang tumatagal kasi ang negosyo, nagkakaroon din ng mga upgrades. Kaya talagang ang kailangan talaga dito, sipag, tsaka tiyaga, tsaka dedikasyon. At higit sa lahat, dapat talaga mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Yun yung importante. Dahil kapag ka pinanghinaan kayo ng loob, wala na lahat. Goodbye. Pangatlong tanong po, ano yung average na kinikita nyo sa trabaho na to? Or yung pinakamababa na lang, medyo personal pag ano eh. Hindi naman, willing to share naman. Actually, on the average scale, siguro 100,000 a month, yun siguro. Kasi, may mga months kasi na wala ka ring benta. Kasi, syempre, kami sportswear, printing business, usually, summer ang pinakamalakas, tsaka, ito, tuwing bare months. Kung pagka may mga sports events, may liga, ayan, tapos kagaya niyan, nasabay ngayon, kagaya ngayon, election, more on tarpaulin, t-shirt printing. So, ganun, hindi mo, walang fix eh. Walang fix na salary, walang fix na ano. Talagang, everyday parang gumagambol ka kung may darating o wala. Kaya lang, syempre, dahil matagal na tayo sa industry, marami na tayong mga suki, kaya hindi na tayo nawawalan ng gawa. Tuloy-tuloy na yung gawa natin. Pang-apat po, ano po yung motto nyo sa trabaho na to? O yung mga dapat mong tignan na... Ay, tiga. Sige po, ulitin mo po. Ano po yung mga dapat mong panghambahan sa trabaho na to? O mga dapat mong tignan na dapat pagkabalan sa trabaho na to? Dapat pagkaabalahan, yung, actually, yun naman, yun siguro yung maintenance sa mga machines. Halimbawa, yan, yung printer na yan na tumatakbo. Kung mapapansin mo yung tumatakbo na yan, ang tawag dyan, print head. Ang halaga niyan, 150,000. Kapag sumabit yan at di mo nabantayan, wala na, talo ka na. 150,000 na kaagad yan. Kaya ingat na ingat kami dyan sa mga part na yan. Binabantayan talaga namin from time to time yan. Hindi yan pwedeng iniiwan. Kailangan talaga laging may mata. Tapos, pangalawa, syempre, yung quality ng print. Minsan may sumasabit, nagkakaroon ng dumi. Babakat din kasi yan dun sa damit. Pagka sakaling, hindi mo siya na-monitor ng husto. Minsan di rin tatanggap na cost. Oo, tapos minsan naman, sa rubberize naman, minsan yung tulo ng pintura sa damit. Minsan, butas yung screen. Kaya, marami ka pa rin i-monitor at check. Okay po. Panglima po, what places and work environments does the work entail you to be in? O yung environment na dapat sa trabaho na ito? Actually, eco-friendly naman siya eh. Anywhere, kahit saan. As long na may nangangailangan ng print, magpiprint tayo. Okay po. Parang may natalunan ka yung sa moto. Hindi natin Hindi, natake. yung kanina. Yung data. Ayun na rin po yun. Yung ma-outlook sa pag-print. Okay. Ang pang-anim na po, ano yung mga opportunities na pwede ka pang umangat sa trabaho na to?
Actually, maraming opportunities kapag ka na-meet mo yung mga certain people, mga big clients na tinatawag at maging sa'yo, yan. Siyempre, magkakaroon ka naman ng panibagong dagdag trabaho. Kagaya niyan, magbe-bare months, marami na kaming company, yung mga giveaways nila. Tsaka accomplishment. Almost yearly, dito na yan sila maintain na yan. Kaya, ang nangyayari na lang, nagdadagdag ka na lang ng dadagdag. Pang-pito po, ano yung mga related na trabaho sa trabaho mo ngayon? Actually, ang related talaga ngayon, more on computer course. Kasi, graphic artist. Kasi yan talaga yung heart and soul ngayon ng mga printing business. Kailangan meron kang magaling na graphic artist. Dahil kung wala kang magaling na graphic artist, kahit na anong dami ng machines mo, anong dami ng tao mo, hindi pa rin siya magpo-flow. Kaya siguro, yun nga, yung mga computer programs, yan talaga yung mas kailangan namin dito ngayon. Kasi more on computer na talaga tayo. Okay po. Pangwalo po, ano yung course o dapat mong aralin para sa trabaho to? Yun na nga, nabanggit na natin. Una, yung computer course. The rest kasi, skills na lang yun Ibig sabihin, skills na kaya mong matutunan habang nagtatrabaho ka. Through experience. True experience na lang talaga. Yung wala namang course para sa silk screen printing. Wala namang ganun kumbaga sa na pag-aaralan lang yun. Pinapasa-pasa lang. Kaya dumadami nakakaalam. Does this occupation mainly deal with people, data, things, or ideas? Yes, of course, mostly people. Kasi ito yung needs Ito yung needs ng company. So, halimbawa, kung pupunta ka rito ngayon, kausapin mo ako, syempre, may kailangan ka sa akin. Di ba? It's either magpapatatak ka ng t-shirt nyo sa school or may event kayo sa school. Yan siguro yung isang halimbawa nun. And then, siguro, pag sa company naman, kailangan ng company giveaways. Ayun. So, talagang people, then yung products nila, talagang naano mo din. Kasi, tutulungan mo silang mag-production ng gusto nilang i-sell na product sa market para lumakas yung business nila. Okay po. What aptitudes or abilities are needed for this chosen profession? Yun nga, gaya nga ng sinabi ko, syempre una, fashion. Pagmamahal dun sa ginagawa. Yun yung talagang una. Kailangan love mo talaga yung ginagawa mo. Dahil pag hindi mo mahal yung ginagawa mo, once na nagkaroon ng problema, mapanghihinaan ka na ng loob. Pangalawa, yun nga, sipag, tiyaga, tsaka determinasyon. Tsaka kailangan, dito kasi, mahabang proseso to Kailangan talaga dito, yung oras mo. Tsaka willing kang makinig sa mga upgrades. Yung ina-adapt mo yung environment mo. 10 questions na po. Ang ano ba yung add? Sa akin, Jer, ano po yung mga mapapayo nyo sa amin na gusto pong maging entrepreneur pagdating po ng panahon? Siguro ang pinakamagandang may papayo, una sa lahat, lagi ko namang sinasabi to, yung fashion. Kailangan, mahal mo nyo yung gagawin nyo. So, kailangan, yung itatayo yung negosyo, may related sa puso ninyo. May kalabit dun sa puso ninyo. Kasi, kapag mahal natin yung ginagawa natin, kahit na anong nakaharang sa daanan, kaya natin yan lagpasan. Walang pinagkaiba yan sa mga jowa nyo. Pag napili nyo na yung the one, syempre, talagang gagawin nyo lahat, di ba? Yun. Kaya dapat talaga una yung love. Tapos pangalawa, yun nga, pag nandyan na, syempre, kailangan, may sipag. Kailangan, matyaga. Tsaka, determinado. Yun nga, yun lagi yung words na, apat lang naman yan passion, sipag, tiyaga, tsaka determinasyon. Pag pinagsama-sama nyo yan, kahit na ano maging problema nyo sa negosyo ninyo, makiklaim na, magkiklik yan. Tsaka, siguro, iwas na lang din sa food business. Kasi, sa food business kasi, may nasisira Di ba? Yun lang siguro yung sa akin. Napapanis. Oo. Tapos huwag kayo nagtayo na kayo ng business na ganito, maghanap kayo ng isa pang business na pwedeng i-relate dito sa business na to. Halimbawa, ako, sportswear. Di ba? Nagkaroon ng t-shirt printing, nagkaroon ng tarpaulin, nagmag, kasi nga, puro printing yan Maaaral at maaaral mo yan. Related. Diba? Yung mga related, para mag-boom yung business. Ayun lang po, okay. Maraming salamat po. Ano po ba ang ngalan niyo po ulit? Si
Kagawad Baby John Draper. Ako ang may-ari ng Draper Sportswear. Actually, way back before, nag-umpisa lang sa hobby kasi nga nagmamanager tayo lagi sa basketball. Dahil sa kagustuhan namin na hindi talaga namin totally gustong gawing business. Kaya lang, nung napagkatiwalaan tayo ng mga shipping company, gumawa rin ng mga uniform nila sa barko. Lagi kasing delay yung mga pinapagawa namin. Kaya alam namin yung experience na kailangan talaga dapat matapos. Pangalawa, gaya ng motto namin sa tindahan. Number 1. Ayun nga, kailangan maging number one Number one sa lahat. sportswear. Kasi sa dami ng sportswear di ba? Oo. Daming kalaban. Tapos yung isa pa namin yan, yung motto namin, yung quality and heart set us apart. Ibig sabihin, yung kalidad ng produkto na ino-offer namin, ginagamitan namin yan ng puso. Yun yung pinagkaiba namin sa iba. So, alam namin yung feeling na kailangan mo na yung jersey mo, mag-opening na, gusto mo yung magparada, di ba? Kaya nga, minsan, direct sa client, sabihin na, kung di kaya talaga yung due date, di kaya yung gano'n. Minsan, yung school, nakikiusap kasi event na, di ba? Oo, ganun yun. Minsan, may time pa yan na inumaga na kami ng uwi dito. Just to deliver. Ibig sabihin, maka-deliver sa oras ba? Para naman mabigay namin yung pinaka-best namin. Nag-umpisa kami sa screen printing. Nag-upgrade hanggang sa ito. Kung ano yung lahat meron ngayon, nag-umpisa lang to sa panghagod tsaka sa pirasong kahoy. Na dating lang. Lang talaga. Kasi mahilig nga tayo mag-manage yan. Yun nga. Connection na Para hindi, ang sabi ko kasi pag kailangan ng jersey, madali na lang. Yun siya, hanggang naging passion, dahil passion ng basketball, alam mo na, turn into business. Kaya ngayon, nandito tayo ngayon. Ito ngayon ang Draper Sportswear. Meron na tayong 2 branch, Caloocan, tsaka Langaray branch. 2 branch na ito. Meron na tayong 40 na employees. Meron tayong 5 graphic artist nandun sa branch sa yung iba. Kaya, yun. So, kayo, bilang mga young entrepreneur, hanapin nyo muna kung ano yung sa tingin ninyo. Gusto nyo gagawin na hindi kayo mananawa. Dahil pag dumating kayo dun sa point na pananawa, hindi maganda sa business yun. Ibig sabihin, hindi mo talaga gusto yung Hindi pwedeng sa umpisa lang. Kailangan talaga consistent. Hindi gusto yung binibenta. Okay, yun lang po. Okay Pwede na po po. magpa-picture po kami. Sige, Sa sure. labas na may tawag na. Kaso wala pa kaming name doon. Kasi inaayos pa